Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Yan, unang babati po pala muna ako na Happy New Year yan sa mga kababayan po nating OFW. Happy New Year po sa inyo lahat. Balang susunod ko pong i-share na video is kung paano naman po kumuha ng OEC. OEC exemption po. Yan sa mga wala pong nabago sa kontrata, same employer, same job site, at saka same salary. Kuha po tayo ng OEC exemption. Yan sa mga nakabakasyon po ngayon. Sa mga susunod pa, bali pag may nabago po sa kontrata nyo, change employer, at nadagdagan po kayo ng sahod, at kung basta may nabago po sa kontrata nyo, bali OEC appointment po ang kukunin nyo. Okay, simulan na po natin. Punta lang po tayo ng Google, i-type lang po natin dyan DMW. Ilalagay po natin sa link ilalagay po natin sa description yung link. Yan, DMW Online Services. Tapos click nyo yung e-registration. Pag nandyan na po kayo, lakayan ko lang. Click nyo let's go. Tapos click nyo yung register sa mga wala pa pong account. Ito, kasi marami pong nagkakamali dito pag magre-register pa. Click nyo yung blue, accept. Yan, may mga reminders po dyan. Yan, number 1. Ilagay nyo po yung kung ano po yung nakalagay sa passport nyo na pangalan at lahat po ng details kung ano po nakalagay sa passport nyo. Yun po yung susundin. Tapos number 2, gumamit lamang ng valid at active na email address. Personal na email address po. Kasi magsisend po doon ng email confirmation. Tapos kung wala po kayong ma-receive, wag po kaagad kayo gagawa ng panibagong account. Kasi magkakaroon po yan ng multiple account eh. Magpapile na po kayo ng ticket noon. Tapos siguraduhin yung tama lahat ng information nyo pong ilalagay, para hindi po magkaroon ng problema. Yan, basahin nyo lang po yung reminders dyan. Makakatulong po yan. Ayan, gagawa po tayo ng sample. Ayan, sample natin. First name, middle name, last name, apelyido po yan. Ito po yung may mga suffix, yung may mga junior. Click nyo yung drop down, senior, junior, or first, second. Pero pag wala na not applicable, ignore nyo lang yan. Tapos yung gender, i-click nyo rin yung drop down. Sa email address, ito po, siguraduhin yung tama. Kahit isang letter, dapat wala pong mali po dyan. Kasi magsisend po ng email confirmation or temporary password. Dito naman sa birthday, click nyo lang yung drop down ulit dyan. Yan, tama rin po dapat yung details dyan. Pag okay na, click nyo na yung set. Ayan, sa month, ganyan naman. Reviewin nyo lang, tapos click nyo yung register. Ayan, confirmation. Reviewin nyo po ulit yan. Siguraduhin yung tama. At pag okay na, click nyo na yung yes. At pag nakapag-register na po kayo dyan, makaka-receive po kayo ng successful na registration. Kasama yung registration number. Ayan, nakagawa na po ako, hindi na po ako gagawa. So, balik tayo sa login. Kukuha na po tayo ng OEC. Click nyo let's go. Login nyo na yung username or email address na na-register nyo dyan. Pati yung password. Ayan, email. Tapos click nyo next. Password naman. Click nyo na yung login. Ito yung, pwede nyo i-save yan, yung password nyo po dyan. Tapos, i-close nyo lang po ito, tong reminders na to, ayan. Pag-ibig corner, close nyo lang po yan. Ayan yung dashboard ng account natin. Lakayan ko lang. Dito sa kaliwa, dito po tayo, yan sa may profile. Click nyo po yan may profile. Kailangan updated po yung profile dyan. Yan, yung mga details po dyan, ilagyan nyo ng details. Tapos dito po sa identifications, mag-add po kayo ng passports dyan. Kasi hindi po kayo makaka-next pagka wala pong bagong passport, updated na passport dyan. Natawal po yung aso. Click nyo lang yung add nyo identification. Yan, lagyan nyo lang yung passport details nyo.
identification number at saka yung issue saka expiration. Update nyo yung profile na yan, tapos save nyo. Pag na-update nyo na, balik po tayo sa dashboard. Dito naman po tayo sa balik manggagawa. Sa kaliwa naman, yan. Click nyo yung balik manggagawa na yan. And pag wala po kayong na-update na password dyan, di po kayo makaka-connect sa kulay pula-pula dyan. Click nyo lang yung next. Close nyo ulit yung dialog box na yan. Katulad kanina sa Pag-ibig. Enter nyo na yung, eto muna yung paalala po ulit. Basahin natin bago kumuha ng OEC. Yung mga balik manggagawa. Yan, pag nabasa nyo na, click nyo na yung input your flight date. Marami pong nagkakamali dyan. Enter nyo po yung flight date nyo, yung pagpabalik nyo po sa abroad yan. Click nyo yung drop down na yan. Ayan, enter nyo na yung pagbalik nyo sa abroad. Siguraduhin nyo rin tama. Tapos click nyo yung set, tapos next. Ayan na yung registration details nyo at contract details. Reviewin nyo lang yan. Tapos nasa baba po yung mga tanong. Ayan. Nakayan ko lang. Ayan, OFW clear. Principal clear, saka position clear. Ayan yung, are you returning to this employer? Yes nyo lang. Tapos returning to this job site, yes nyo ulit. Position, yes nyo lang yan. Tapos yan, yes nyo lang yan. Pagka lahat naman is tama lahat, click nyo lang yung yes. Yan, click nyo na yung print OEC, yung kulay pula. I-print na po natin yung OEC natin. Tapos click yan, pag lumabas po yan, click nyo yung open. Click nyo yung blue. And madadownload na rin po yan sa files nyo, sa folder file. Ayan na yung OEC natin. Pwede nyo na pong i-print yan. Nasa download folder na rin po yan. Click natin. Ayan, download complete. Punta tayo sa files natin. Punta lang kayo sa folder files nyo. Tapos nasa download folder po yan. Ayan po siya. BMOEC, pwede nyo na po yan i-save at i-print. Nakasave na po yan. Ayun mga kabayan, ganun lang po kung paano kumuha ng OEC ngayong 2024. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, maraming salamat. Sana nakatulong po itong video na to. Pakipollow na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page, OFW Nonoy, at FB Reels Arnel Nonoy Nieva. Maraming salamat.